Isa sa mga facet ng laro ni Kai Sotto sa Japan B-League na talagang nakakalula ay ang kanyang improved shot blocking ability. May mga laro na naging block party ang tema sa dami ng mga blocks na nakuha ni Kai. At hindi ito madali, considering na mga premyadong American imports ang kanyang nakatapat, na pawang merong mga NBA experience, at ang iba ay kung wala man ay mga former US NCAA stars at NBA G League players. Kaya ang tanong, madadala kaya ni Kai ang kanyang shot blocking ability sa NBA? Well, sa palagay ko ay oo. Dahil ang shot blocking ay isang skill, katulad ng shooting and dribbling, na kapag ang isang player ay isang shot blocker, ay kahit saang liga siya maglalaro, ay shot blocker talaga siya. Besides, napakatangkad ni Kai at mas lalo pang tumataas ang kanyang talon ngayon, kaya the more reason to believe na kahit sa NBA ay pwedeng mag-block party si Kai. Napatunayan na ito ni Kai sa mga international competitions na consistent shot blocker siya. Kahit sa NBL Australia, ay isang tower of power si Kai sa ilalim at pinahirapan niya ang mga kalaban around the basket. Si Kai kasi ang klaseng player na pwedeng mag-dominate ng laro through shot blocking at ito ang isa sa kanyang mga skills na makapagbigay sa kanya ng NBA contract. Mahalagang aspeto kasi sa laro ni Kai ang shot blocking dahil kapag ito ay madadala niya sa NBA ay kahit hindi siya makaka-score at mag-focus lang siya sa depensa ay siguradong makakuha siya ng big chunk na playing time. At kapag magagawa ito ni Kai, ay ito ang mag-fuel sa kanyang opensa. Kung matatapalan man ni Kai ang mga kalaban, ay walang rason kung bakit hindi niya dadakdakan ang mga European at African-American players na naghahari ngayon sa NBA. Pero more than the offense, ay mas mapapadali ang trabaho ni Kai kung maipakita niya sa buong NBA na sulit ang kanyang depensa na magsisimula sa kanyang shot blocking ability. Sa tinatakbo ng mga training ngayon ni Kai, ay siguradong magiging successful siya sa kanyang ultimate dream of playing in the NBA dahil isa sa tinututukan ng kanyang strength and conditioning coach ay ang kanyang jumping ability, balance and ability to jump ultimate time with equal intensity. Napaka-importante kasi ng jumping ability upang magiging effective ang shot blocking ni Kai sa NBA. Napaka-athletic na kasi ng mga players sa NBA, kaya kailangan ring tapatan ni Kai ang kanilang jumping ability. Ang advantage lang ni Kai ay napakatangkad niya at napakataas pa niyang tumalon. Kaya sigurado, kung hindi man matatapalan ay he will strike fear sa kanyang mga makakalaban. Napaka-crucial ng depensa ni Kai sa realization ng kanyang NBA dream. Alam na ng NBA kung gaano ka-skilled si Kai, pero ang hindi pa kumbinsido ang NBA ay ang defensive side ni Kai. Again, if Kai Sotto can hold his ground inside, ay susunod na ang perimeter defense na pinagtutuunan rin ngayon ni Kai, ang kanyang speed and weakness, and his ability to move from side to side, ang kanyang lateral defense, na malaking problema niya noon sa FIBA World Cup dahil sa meron na siyang ininda sa kanyang likod. Nahihirapan siya sa kanyang mga movement pero ngayong fully healed na siya ay siguradong mas maganda na ngayon ang kanyang speed at pati na ang kanyang lateral defense. In other words, ay napakalaki ng chances na this year ay makapasok na si Kai sa NBA. At balitang NBA naman, Anthony Edwards ayaw pa magbakasyon. Binuhat ang Minnesota Timberwolves. Buhay pa sa playoffs ang Minnesota Timberwolves matapos talunin ang Dallas Mavericks sa Game 4 ng Western Conference Finals. Tinalo ng Timberwolves ang Mavericks sa isang dikit na laban, 105-100. Muling nanguna sa panalo ng Timberwolves si Anthony Edwards at nakapagtala siya ng 29 points, 10 rebounds and 9 assists. At dahil sa panalo na to, naiwasan ng Minnesota Timberwolves ang pagkalaglag sa playoffs. Babalik ang nasabing kupunan sa kanilang teritoryo sa Game 5 para subukan na makakuha uli ng panalo. At kung sino man ang mananalo sa playoff series ng Timberwolves at Mavericks
ay aabante sila sa NBA Finals at makakaharap nila ang Boston Celtics. At gumawa si Luka Doncic ng NBA history sa kanilang game versus Minnesota Timberwolves sa Game 4. Kahit patalo sina Luka Doncic at ang Dallas Mavericks, ang All-Star forward na si Luka Doncic ay nagtapos na merong 28 points, 15 rebounds, 10 assists, and 1 steal, while shooting 7 of 21 from the field and 4 of 11 from the 3-point range in 41 minutes of playing time. Via NBA history, Luka Doncic moves into the 9th all-time in playoff triple-doubles. Number 1, Magic Johnson, na merong 30 triple-doubles. Second, LeBron James, 28 triple-doubles. Third, Nikola Jokic, 18 triple-doubles. Russell Westbrook, 12 triple-doubles. Fifth, Jason Kidd, 11 triple-doubles. At tie sa number 6 sina Larry Bird, Draymond Green, at Rajon Rondo na merong 10 triple-doubles. And tie at number 9, Wilt Chamberlain and Luka Doncic na merong 9 triple-doubles. Si Luka Doncic ay nasa kanyang ika-6 na season sa liga at 2 beses na niyang pinangunahan ang Dallas Mavericks tungo sa conference finals sa nakaraang 3 season. And so far, he is averaging 28.3 points, 9.6 rebounds, 9.1 assists, and 1.6 steals per contest, while shooting 42.6% from the field and 32.7% from the 3-point range through the first 16 games of the 2024 playoffs. At ang nakakatawang reaksyon ni Anthony Edwards ay nag-viral. Reaksyon niya ito sa kahindik-hindik na tira ni Luka Doncic. At ang star ng Timberwolves ay hindi makapaniwala sa desperation 3 ni Luka Doncic na pumasok. Bagaman ang Timberwolves sa huli ay nanatiling lamang sa isang mahalagang panalo na pumigil na masweep ang Wolves ng Mavericks. Sa natitirang 20.1 seconds, may hawak sa bola ang Mavericks na merong 6 points ang lamang pagkatapos ng isang mintis na free throw mula kay Mike Conley. Kailangan ng isang tira, ideal ang isang 3-pointer upang mananatiling buhay sa laro. Si Luka Doncic ng Mavericks ay dumadaan sa depensa ng Minnesota at nagtapon ng 29-footer na tira habang si Anthony Edwards ay nasa harapan niya. And miraculously, pumasok ang tira ni Luka Doncic at talagang nakakamangha. At natawagan pa si Anthony Edwards kasama ang isang free throw na ipinagkaloob para sa isang foul ni Edwards at ang bituin ng Timberwolves ay itinaas ang kanyang kamay na hindi makapaniwala na natawagan siya ng official ng isang foul.